Hi guys, let's start our new lesson and we will discuss about volume. When we say volume in mathematics, it is the measure of the amount of space occupied by a three-dimensional object or the capacity that the object holds. Ibig sabihin po nun, gaano ba karami yung space na kasya doon sa isang object na yun. And volume only applies on three-dimensional objects. So, nung kayo po ay grade 7, nakapag-lesson na po kayo natin yan, ng mga volume po ng mga prism. No? Nakapag-discuss na kayo kung paano kinukuha yung volume ng cube, volume ng mga cylinder. So, yung mga yun po ay under ng volume ng mga prisms. No? Ngayon naman, we will discuss, again, volume, but this time, the volume of pyramids. Ano ba ang pyramid? So, ang pyramid ay isang three-dimensional object na kung saan ang kanyang mga faces o yung mga nasa gilid niya ay puro triangle. Pero marami kasing types ng pyramid. Meron tayong pyramid na ganito. Meron din naman pyramid na ito ang itsura. So, pwede rin kayong magkaroon ng pyramid na medyo mahaba, na ganito. Pwede rin naman magkaroon ng pyramid na trapezoid yung nasa ilalim. So, lahat yung mga yun ay mga types ng pyramid. So, paano ba kinukuha ang volume ng pyramids? Volume is equal to the area of the base times height divided by 3. Ito ngayon ang general formula ng isang volume. Na kung saan, ang B dito na malaki stands for the area of the base. Nakadepende ang ating answer or ang ating solution sa base po ng ating pyramid. So, same nga sa sabi ko kanina, we have different types ng pyramid. Nakadepende yan sa kanyang base. Pag sinabing base, yung pinakailalim. Okay? So, yung binatong malaki is the area of the base. So, kailangan nyo munang kumpitin yung area po ng base ng pyramid na given sa atin. Okay? Yung H dito is the height of the pyramid. So, yung pyramid po, given yan mamaya ng height. And then, yung 3 naman na to, syempre, divide by 3 lang. So, para mo-compute natin to, kailangan nyo muna makuha itong malaking B, which is yung area nga ng isang base natin. And then, H naman po is yung height mismo ng ating pyramid. So, ngayon, let's start muna sa pinakaunang type ng pyramid, ang square pyramid. So, ang pangalan po ng pyramid natin ay nakadepende po sa kanyang base, o yung shape po sa ilalim ng pyramid na yun. So, for this one, this is our square pyramid. Ano ba ang itsura ng isang square pyramid? So, gawa tayo ng isang square. And let's have our point dito. So, we have this line, this line, this line, and this line. So, ang kanya pong pinaka-base ay square, and then yung kanya pong mga gilid ay lahat po yan triangle na. Ito ngayon ang itsura ng isang square pyramid. Para mas maging 3D siya, babagay ni sir ng onte. So, ginawa ko siyang ngayon broken line para makita nyo po yung mga lines na nasa likod at lines na nasa harap. Pero hindi naman siya kailangan, guys. Para lang mas visualize siya ng 3D version. Okay? So, for this one, ito po ang ating square pyramid. So, lalagyan ko siya ngayon ng mga sukat. 3 cm. And we have a line mula po sa pinakataas. Bumagsak yung line na to sa pinakagitna ng ating pyramid. At siya ay perpendicular. Ibig sabihin po, siya ay diretsong-diretso sa pinakagitna ng base natin. Ang tawag sa line na yon ay ang height. So ngayon, ang atin pong height, let's say for example, given tayo ng height na 7 cm. How can we compute for the volume of the square pyramid? Ang pagkuha po ng volume ay nakadepende po sa type ng pyramid. Ibig sabihin, alamin nyo muna kung anong type ng pyramid ang kinukuha ninyo ng volume. Kasi magkakaiba sila ng solution. Okay? So, square pyramid po, ibig sabihin po ang base niya o yung pinakailalim po ay square. Ngayon, sa ating formula ng volume ng pyramid, we have the volume is equal to, yung malaking B na yan, ibig sabihin po niyan, area ng base. And then, times the height of the pyramid, divided by 3. Ang problema natin, itong malaking B na to, ay hindi po yan agad-agad nandyan. Kailangan mo siyang i-compute muna. So, ano ba yung malaking B? Ang malaking B po is yung area ng ating base. So, kailangan mo nang kunin ang area ng base na to. Now, for this case, huwag nyo munang idiretso sa volume ng pyramid. Ang kailangan nyo munang kunin is yung sukat po o yung value natin sa atin pong B.
o yung area ng ating base. So, nakadepende po ang formula ng binato, ng malaking binayan, sa itsura po ng ating base. Kapag po square ang ating pyramid, square yung kanyang base, ibig sabihin, ang kailangan mong gamitin na formula is yung formula po para makuha ang area ng square. Ano ba ang area ng square? Anong formula para makuha ang area ng square? So, based sa inyo po mga discussions pa ng grade 7 at ng elementary, at meron din po kayo sa likod ng notebook nyo, sa pinaka-cover sa likod guys, may mga kodigo dyan, di ba? May mga formula dyan. So, ang formula po na nakalagay dyan for the square ay S squared. Itong formula nito guys ay nag-a-apply lang po ha sa square. Ito po kasi ang area ng square. Okay. Ngayon, kung S squared po yan, ano po yung S? So, ang S po dyan, ibig sabihin po ay side. Ay sukat po ng side ng square natin. Ito yung ating square, ito yung kanyang side. Ang sukat po ay 3. Lalagay mo yan dun sa S. So, magiging 3 dito. And then, squared. O, ngayon po, ang 3 squared ay 3 times 3. The answer is 9. No, so, ibig sabihin po, ang value ng ating area ng base ay 9. Lalagyan nyo po ng cm and then squared. So, bakit may cm squared? So, yung cm po ay nanggaling dito kasi may cm sila. Yung square naman po ay dahil area siya. Kapag kasi area ang kinukuha nyo guys, lagi dapat may squared ang mga units natin. Okay? So, ito po ang ating sagot para sa B. Hindi pa yan ang final answer. Ang hinahanap kasi ay volume. So, kailangan makuha mo muna yung malaking B bago mo makuha ang volume. So, ang formula po ng volume ay area ng base times height divided by 3. Ngayon, meron ka na ngayong malaking B. Ito po yung 9. Yung h mo naman, manggagaling yan dito. Ito po yung 7, yung height ng ating pyramid. So now, let's compute for the volume of this square pyramid. So, ang B natin ay 9. Lagay niyo po dito yung 9. Or 9 cm squared. Lagay niyo na dyan. Times, yung height natin ay 7 cm. So, divided by 3. So, ang volume natin ngayon ay 9 times 7. The answer is 63. Yung cm squared, tsaka isa pang cm. So, dalawang cm plus isa pang cm, magiging cm cube. No? And then, divided by 3. Ang ngayon po, yung 63 cm natin, divide by 3, the answer will be 21. So, 21 cm cube. Ito ngayon ang ating pinaka-volume. Okay? So, kailangan po ang sagot nyo dito, naka-cube dapat yung units. Ngayon, kung nakalagay dyan ay inches, dapat nakalagay dito ay inches cube. Okay? So, ang nangyari po dito, ang first yung kailangan po nilagi ay yung capital B. Para makuha nga po yan, nakadepende po yan sa formula ng base natin. So, kapag square pyramid po, S squared ang ating gagamitin na formula para makuha nyo po yung B. After makuha yung B, lalagay nyo po sa formula dito. And then yung height po ng pyramid, divide by 3. After makuha yun guys, ito po ang ating final answer. Kapag nagkataon po that your answer is in decimal form, kukunin nyo lang po yung 2 decimal places. So, round off lang po 2 decimal places kapag decimal po ang ating final answer. Okay? Let's go with our second type of pyramid. This is our rectangular pyramid. So, sa kanyang pangalan pa lang, alam mo na kung anong type ng pyramid to. So, rectangular, ibig sabihin po ang kanya pong ilalim or yung base niya ay rectangle ang shape. So, for example, we have this drawing. Gawa tayo ng rectangle dito. So, yung last na part, nagawin ko siyang broken line para 3D. And then, let's have this point here. Ito ay connect mo dyan. Ito rin dito. Ito naman dito. Itong isa pa. So, yan ngayon ay isang rectangular pyramid. So, yung rectangle yung ilalim and then triangle lahat ng gilid niya in all sides. No? So, rectangular pyramid po ang tawag kapag rectangle ang ilalim at pyramid siya. Ngayon po, kapag rectangular pyramid ang ating given, let's have these measurements. So, 10 inches, 4 inches, and 7 inches. Now, let's compute for the volume of this rectangular pyramid. Diba ang ating step 1, para makakuha tayo ng volume, kailangan nyo munang kunin yung capital B.
So, yung capital B po is yung area ng ating base. So, for our area of the base, ang atin pong base ay rectangle. Hindi na po ito square. No? So, kapag kasi square, ang formula mo S squared. Pero kasi kapag rectangle na po, hindi po S squared ang formula ng area ng base. No? So, ang area po ng rectangle, by formula, sa inyo po ulit notebook, kung meron kayo sa likod ng notebook, kaya sa inyo pong past lessons pa, ang formula po para makuha niyo po ang area ng rectangle ay length times width. So, length times width. No, ano ba yung length? So, length po yung mahabang value. Width naman po yung maliit na value. So, for this one, ito yung ating rectangle. Ito yung length, kasi mas malaki yung 10. Ito naman po yung width. Okay? So, yung length natin ay 10 inches. Times mo yan sa width na 4 inches. So, magkakaroon tayo ng 10 times 4 is 40. And then, inches times inches ay inches squared. So, kaya ng ating pong area ay 40 inches squared. Meron ka na ngayong area ng base, yung capital B. Pwede ka na ngayon mag-compute para sa volume ng ating rectangular pyramid. So, for our volume, ang formula natin ay area ng base times height divided by 3. So, meron tayo ngayong capital B. Ito na po yung 40. Lagay niyo po sa formula. That is 40 inches squared. And then, times yung height. So, yung height po ay 7 inches. So, magkakaroon tayo ngayon ng 40 inches squared times 7 inches divided by 3. Upon multiplication, 40 times 7, the answer is 280 inches squared. Inches cube na to. Kasi nga po 2 tsaka 1, so 3 na siya. Divided by 3. So ngayon po sa ating calculator, 280 divided by 3, the answer will become 93.33 inches cube. Ito ngayon ang ating final answer para sa volume po ng rectangular pyramid na ito. So, nakadepende po yan sa numbers kaysa kung ano nakalagay na number dito at sa height din po ng pyramid. So, kapag rectangular pyramid po, kunin pa rin natin yung base, yung area ng base, length times width po ang formula. Okay? Tandaan po yung square kanina, ang formula po ay S squared. Yung rectangle naman po, ang formula ay LW. Para makuha nyo po yung B. Ito po ang ating rectangular pyramid. Let's go with our next one. The next one is triangular pyramid. So, ang pyramid na ito guys ay triangular ang pangalan. Ibig sabihin po niyan, ang kanya pong ilalim or base ay shape ng triangle. So, ano ba ang itsura ng isang triangular pyramid? So, let's have our triangle here, for example. And we have a point here. Let's connect yung kanang mga endpoints. Dito, dito, and then dito. Ayan. So, para siyang tent. Kung meron kayong mga tent na ganito ang itsura, para siyang ganyan. So, ito po ang isang triangular pyramid. Kapag triangle ang ating base, meron yan matic po na height sa base. Ito yun guys, no? So, let's say ang height nito ay 6 meters. 6M. Ito sukat ng kanyang ilalim. Itong side na to guys. Let's say for example, sukat niyan ay 5M or 5 meters. So, ang height ng pyramid, let's say ito po ay 7 meters. Okay. Magkaiba ang height ng triangle na to sa height ng pyramid mismo. Okay? So, itong triangle na nasa ilalim po, ang height niyan, ito yon nasa pinaka-line na to. Ayun po yung 6M or 6 meters. Itong sukat po ng gilid nito ay 5 meters. And then, ang height ng mismong pyramid, ito po ay 7 meters. Okay, ngayon po, let's have the formula para sa volume ng triangular pyramid. So, ang ating step 1 ay kunin nyo muna ang ating capital B. So, ngayon, dahil ito po ay isang triangular pyramid, ang ating pong base ay triangle, ano kaya ang formula para sa area ng triangle? So, ang formula po sa area ng triangle ay 1/2 base times height. Or pwede siyang gawin natin para mas madali, ay BH over 2. Yan. So, ano ba yung BH over 2 na yan? Ano kaya H to, sir? No? Yung H na yan ay hindi po itong malaking 7 na to. No? Yung H po na yan ay para lang po doon sa height ng triangle natin.
Kapag kinukuha nyo itong malaking letter na B na yan, focus lang kayo muna sa ilalim. Huwag nyo pakialaman yung mga numbers po na hindi naman kasama dun sa part ng base natin. So for this one, dahil po tayo nakatungkol sa triangle, focus tayo sa triangle na to. Yan nasa ilalim po. No? Okay, so for our formula, that's BH over 2. Ayan po yung formula kasi ng triangular area. Ngayon po, ano ba yung B? So yung B po is yung sukat po ng side ng atin pong triangle kung saan nakalagay yung height. Kaya ito po yung height natin. Bumagsak yan dito. Ibig sabihin po ito po yung base natin. Base yan ng triangle na to. Okay? So yan po ay 5m times yung height ng triangle na to ay 6m and then divided by 2. So ngayon we have 5m times 6m. The answer is 30m or 30 meters squared. Divided by 2, we will have 15 meter squared o square meters. Ito ngayon ang area ng ating triangle na nasa ilalim. No? Ito po ay 15 meters squared or square meters. Next, after makuha ang capital B natin, let's have the formula ngayon ng volume. So same sa kanina, ito pa rin naman po ay capital B times the height of the pyramid divided by 3. So yung capital B natin ngayon ay 15 or 15 square meters. Ito yon. Times ngayon sa height na po ng pyramid. Ito yung nasa paganyan. So 7 siya guys. 7m divided by 3. So 15 times 7, the answer is 105. And then yung meters natin magiging cube na. Kasi po 2 plus 1 ay 3 na. Divided by 3. O ngayon po for our final answer, 105 divided by 3, answer will be 35 meters cube or cubic meters. Yun. So yan po ngayon ang volume ng ating triangular pyramid na ito. So we now have square pyramid, rectangular pyramid, and triangular pyramid. Let's go with our fourth type of pyramid. Our fourth type of pyramid is called trapezoidal pyramid. So from the name trapezoidal, alam niyo na siguro yan. So ang base niya ay trapezoid. So ang itsura niyan parang ganito. We have a trapezoid here. Let's say pag ganito, pag ganyan, and pag ganyan. So yan ay isang trapezoid. No? Ngayon, we have this point here. So gawa tayo ng ganito. And then, isa pang line dito. Isa pang line dito. Isa pang line. Let's have our measurements kunyari. Ito po ang ating example. Let's say, ang sukat po ng taas ay 10 feet. So, 10 feet. Yan po, FT yan din sa FT. So, 10 feet po ang sukat ng line na to. Ito naman po nasa ilalim. Ang sukat niya ay 14 feet. Yan, 14 feet po ang sukat ng nasa ilalim na to. Itong line na to ay 14, yung kabila po ay 10. And let's have another measurement po dito sa gitna. Let's say ang height niya po ay 5 feet. So ang height ng pyramid ay 5 feet. Ngayon po, yung trapezoid, meron po kasi siyang height. No? So ang height ng trapezoid po ay nakita sa bandang gilid. Dito yon. Sa dulo po ng ating taas na to, meron isa pang height dyan. No? Yung height ng pyramid ng ating trapezoid, let's say ito po ay 4 feet. So, yung height ng trapezoid, ito yun guys 4 feet. Yung height ng pyramid ay 5 feet. Ito po, taas ay 10 feet. Itong ilalim ay 14 feet. So, ngayon po, let's compute for the volume of this trapezoidal pyramid. So, this time, ito po ay isang trapezoid. Ano ba yung formula ng area ng trapezoid? So, ang formula po ng area ng trapezoid ay A plus B times height divided by 2. Ano yung A plus B? Yung A tsaka B na po na yan, ito po yung dalawang number na to. Yung maikli tsaka yung mahaba. Ito yung A tsaka B. In any order naman sila guys. Yung H naman po na ito is yung height ng trapezoid mo. And then divide by 2. Tandaan po kapag kinukuha nyo po yung capital B na to, focus lang kayo lahat sa ilalim. Lahat ng number po na sumasakop sa ating base. Yun lang po lahat yun. Ibig sabihin po, huwag nyo gagawin yung 5 kasi wala po yan sa base. Ayan po yung nasa pinaka-pyramid natin. Okay, let's compute for the area of the base.
So, A natin, lagyan nyo muna yung 10. So, we have 10 plus, yung B natin ay 14, times yung height niya na 4, divided by 2. So, 10 plus 14, the answer is 24. Times pa yan sa 4, then divide by 2. 24 times 4, the answer is 96. Divide by 2. The answer will be 48. And ang unit po dito ay feet. So, lagyan nyo po ng feet dito guys. Huwag kakalimutan yung feet. And then squared. Ayan po ay para lamang sa B. After nyo makuha ang area ng ating base, ito po yung 48 feet squared or square feet. Let's compute now para sa volume ng pinaka-pyramid natin. So, ang formula po ng volume, capital B ulit, times height divided by 3. So, ang ating pong capital B ngayon, after computation, ito po ay 48 feet squared. So, lagay po dito ay 48, and then square feet tayo, guys. Times yung height, ito po yung height ng pyramid, yung 5 feet, divided by 3. So, 48 times 5, the answer will be 240. And then feet, this time po naka-cube na kasi po 2 tsaka 1. So 3 na 'yun, no? Over 3. Now for the volume, 240 divided by 3, the answer is 80 feet and then cube. Ito po ang ating final answer. So, para makuha po ang mga volume, guys, kailangan nyo munang kunin ang area ng base nila. Yun po yung capital B. So, dapat po ito yung inuuna nyo, guys, yung capital B. Ngayon, para sa capital B na yan, nakadepende po yung inyong formula sa shape po ng ilalim ng pyramid natin. Okay? This time po, tayo po yung sa trapezoidal pyramid. So, ang formula niya po ay A plus B times height divided by 2. So, ito po yung pang-apat natin ngayon na shape na nasa ilalim po ng ating pyramid. So, we started with square pyramid, rectangular pyramid, triangular pyramid, and then trapezoidal pyramid. Ito po yung ating solution para sa example natin sa trapezoidal pyramid. So, yan po ang ating mga examples para sa pyramid. I will be giving you another sheet work about this topic. So, make sure po na maulit po ang video kapag hindi pa naiintindihan. And you may ask your questions po sa ating pong group chat. If meron pa kayong mga parts nito ng ating discussion na hindi natin naintindihan. Okay. See you soon po. Bye-bye!